Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Tuwing Kapaskuhan, nagkalat ang mga taong ito sa mga matataong lugar sa Metro Manila. Madalas silang nakikita sa Claro M. Recto sa Quiapo. Sa gitna ng mga humahangos na mga mamimili at mga rumaragasang jeep, makikita silang humahabol para manghingi ng kaunting barya. Nagpapalimos. Sa mga ordinaryong araw, kilala sila ng mga sumasakay ng barko sa pier, mga parating at paalis ng Maynila. Nakikita silang palutang-lutang sakay ang mga maliit na bangka. Ganon pa rin ang gawi, nakatihaya ang mga kamay sa mga pasahero, humihingi ng barya. Nagaanyaya na itapon ito sa tubig at sabay-sabay na sumisisid at pag-ahon dala na ang mga baryang kanilang hinabol sa ilalim ng dagat. Mahusay magsipagsisid at lumangoy. Kapansin-pansin ang mga itsura nila. Kakulay ng buhok, ng mais ang kanilang mga buhok at sunog sa matinding sikat ng araw ang kanilang mga balat. Sila ang mga tinatawag na badyaw. Pero sino nga ba sila? Saan sila nanggaling at bakit nandito sila sa lungsod? Noong 1957, isang pelikula ang nilikha ng batikang direktor na si Lamberto Avellana sa ilalim ng LVN Films na tungkol sa mga grupong ito na pinamagatang badyaw. Ayon sa mga kritiko, ito daw ang kauna-unahang pelikula na matalinong nagpakita ng makulay na kultura ng mga badyaw. Pinagbidahan ito ng mga veteranong artista na sina Tony Santos, Vic Silayan, Leroy Salvador at Rosa Rosal. Ang pelikula ay tungkol sa anak ng isang datong badyaw na nagmahal at nagpakasal sa anak na babae ng pinuno ng mga Moro o Muslim. Ipinakita sa pelikula ang magkasalungat na pananaw ng mga badyaw at mga Moro kung saan parang naipit sa nag-uumpugang bato. Sa bandang huli nagkaroon ng mapayapang kasunduan ng dalawang grupo. Mahigit 50 taon nang nakalipas mula nang ipalabas ang pelikula, hindi pa rin malinaw kung ano at saan nga ba nanggaling ang mga badyaw. Gaya ng pagkabaon sa limot ng pelikula ay ganon din ang paglimot sa pagkakakilanlan ng mga badyaw. Sa lahat ng tinatawag na indigenous group sa Pilipinas, sila na marahil ang kapos sa pag-unawa at pag-aaral. Kung tawagin ng mga badyaw ay mga sea gypsies o mga taong pag-alagala sa lupa kundi sa karagatan. Karaniwan silang matatagpuan sa mga karagatan ng Celebes at Sulu sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Ang mga probinsya ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan at Zamboanga ay may pinakamaraming populasyon ng mga badyaw sa Pilipinas. Kilala sila sa mga makukulay na bangka na kung tawagin ay vinta. Karaniwan silang nakatira sa tabing dagat sa mga bahay na kung tawagin ay houston stilts o kaya sa mismong bangka o boat houses. Kilala sila bilang magagaling na mangingisda at mga maninisid sa karagatan. Kakaiba ang kaugnayan ng kanilang buhay sa karagatan. Meron silang kaugalian kung saan itinatapon sa dagat ang bagong silang na sanggol at sasagipin naman ng mga matatanda sa tribo. Dahil sa mga kaguluhan dala ng mga rebelde sa Mindanao, napilitang umalis sa mga badyaw sa kanilang lupang tinubuan at lumipat sa Sabah, Malaysia at sa Indonesia. Badyaw ang karaniwang tawag sa grupong Sama kung saan nakatira sa lupa at ang badyaw naman ay tumutukoy sa mga naninirahan sa karagatan. Ayon sa pag-aaral, may iba't ibang grupo ng mga badyaw depende sa lugar kung saan sila matatagpuan. Ang Ubyan ay mula sa isla ng Timog Ubyan sa Tawi-Tawi, ang Banaran mula sa isla ng Banaran sa Tawi-Tawi rin. Sama naman o kilala din bilang badyaw Kota Belud dahil matatagpuan sila malapit sa Kota Belud sa Sabah. Ilan lamang ito sa mga kilalang grupo ng mga badyaw. Marami pang maliit na grupo na matatagpuan din sa Sabah, Malaysia. Ayon sa Executive Director ng National Commission on Indigenous People, hindi pa rin tiyak kung saan talaga nagmula ang mga badyaw. Sa ngayon ay nagsasagawa pa ang komisyon ng mga pag-aaral para masiguro ang eksaktong pinagmulan nila. Ayon pa kay Director Nunez, may halo na rin ang kultura ng mga badyaw depende kung saan sila napadpad o nakihalubilo na grupo ng mga tao. Ang mga badyaw na nasa Maynila o kaya sa Katagalugan mapapansin na may halong kulturang Tagalog na ang mga ito. Gayunpaman may mga natitirang kultura pa rin daw na likas sa mga badyaw katulad ng kanilang mga sayaw.
Hindi raw tiyak kung ilan na ang populasyon ng mga Badyaw sa Maynila dahil nga walang mga dokumento o pag-aaral tungkol dito. Ayon ito kay NCIP Executive Director Nunez, masasabi raw na nasa 100 ang kahihinatnan ng kultura ng mga Badyaw. Merong mga sektor na gusto nilang mapanatili ang purong kulturang Badyaw at meron din naman na handa ng tanggapin ang mga pagbabago at mga ibang kultura. Maraming aspeto ang makakaapekto sa pagpapantili ng kultura at isa na rito ang aspetong ekonomikal. Sa kasalukuyan, kalat na ang mga Badyaw sa Pilipinas at maging sa Malaysia at ang pangunahing dahilan ng kanilang pag-alis sa Mindanao ay para takasan ng kaguluhan o insurgency na nangyayari ngayon sa dakong iyon ng Pilipinas pagdating dito sa Kamaynilaan, kung saan inakala nilang mas magiging maayos ang kanilang pamumuhay, malayo sa gitna ng digmaan sa pagitan ng mga rebelde at sundalo, malayo sa mga piratang naglalagay sa panganib ng kanilang mga buhay, ay hindi pa rin naging maganda ang pamumuhay na kinahantungan ng mga Badyaw. Madalas panderihan ng mga taong nakakasalamuha sa lansangan at nakakatanggap ng mga pangungutya mula sa mga taong hindi makaintindi sa kanilang kalagayan. Kung tutuusin, ang panglilimos ay hindi naman kaugalian ng mga Badyaw. Kinailangan lamang na gawin nila ito upang mabuhay. Hindi man kinasanayan, ang buhay na wala sa gitna ng karagatan, pinipilit na gawing normal ang kanilang buhay. Dahil sa kakulangan ng kaalaman sa pamumuhay malayo sa karagatan, panlilimos ang kanilang naging solusyon at naging pinakapangunahing ikabubuhay sa lungsod, may raos lamang ang pang-araw-araw na pamumuhay. Delikado man sa kanilang buhay, pero ito na ang kadalasang sitwasyon na makikita mo sa bawat Badyaw na nandito sa Maynila. Sumasampa sa mga jeep, nangangaroling at tumaas sa konting barya na pwedeng mayabot sa kanila. Kung hindi sila kinaawaan, sila'y kinatatakutan at pinandidirihan. Hanggang kailan magiging ganito ang sitwasyon ng mga Badyaw? Kailan maririnig ang kanilang mga tinig upang mabigyan ng pansin at maialis sa sitwasyong kanilang kinasaldakan? Kung sana'y nabigyan sila ng proteksyon sa karagatan ng kanilang tinitirhan, hindi na sana sila nakarating pa dito sa Kamaynilaan at nasadlak sa mas matinding hirap ng buhay. Sa mga masikip at maalikabok na kalasada ng Metro Manila, sa likod ng malalaking gusali at malakas na ingay ng trapiko, may mga komunidad ng mga Badyaw na tahimik na namumuhay. Sila ay mga katutubong grupo mula sa mga isla ng Sulu at Tawi-Tawi. At ang kanilang kultura at pamumuhay nagdadala ng kaibang kulay at kasaysayan sa bulubunduking kalunsuran ng Kalakhang, Maynila. Ang mga Badyaw na kilala rin bilang mga Sama Badyaw ay isang pangunahing pangkat ng mga Badyaw, Magindanawan at Yakan sa Pilipinas. Sila ay kilala sa kanilang tradisyon na pangangalakal sa dagat na kilala sa tawag na Badyaw. Sa kabila ng mga hamon, ang mga Badyaw ay nagpapatuloy sa pagtutulungan at pagtitiwala sa isa't isa. Ang mga organisasyon tulad ng mga samahan ng mga Badyaw sa Metro Manila ay nagbibigay ng tulong sa kanila, naglalayong mapabuti ang kanilang kalagayan sa kalunsuran. Ang pagpapahalaga sa kultura at kaugalian ng mga Badyaw ay mahalaga para sa pangkalahatang kultura ng Pilipinas. Ang kanilang mga tradisyon, lalo na sa sining at musika, ay mahalagang bahagi ng yaman ng kulturang Pilipino. Ang pagsusuri at pag-aaral ng kanilang mga kaugalian ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan at pag-usbong ng mga Badyaw sa bansa. Ang mga Badyaw sa Metro Manila ay nagdadala ng mayaman at kakaibang kultura sa Kalakhang, Maynila. Bagamat kanilang kinakaharap ang mga hamon sa pang-araw-araw na buhay, nananatili silang matatag at buhay sa kultura at kaugalian ng kanilang mga ninuno. Ang kanilang mga tradisyon at pag-arte ay nagpapahayag ng isang natatanging aspeto ng kultura ng Pilipinas na dapat nating pangalagaan at respetuhin. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagpapahalaga sa mga Badyaw, patuloy nating mapapanatili ang kanilang kahalagahan sa bansang Pilipinas. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!